Isipin mo, 5 taon mong pinagluksahan ang namatay mong asawa. 5 taon kang nagpakakuba sa trabaho. Ibinibigay ang bawat sentimo sa kanyang nga nagdadalamhating magulang. Para lang mabayaran ang kanyang mangganaywang sandamakma na utang. Pinakaitan mo ang sarili mo sa lahat ng bagay. Kinalimutan mo na ang sarili mong kabataan. Pero isang araw, pagpasok mo sa pinaka-exclusive at VIP na maternity hospital sa BGC, sumilip ka sa isang private suite at nakita mo siya, ang patay mong asawa. Buhay na buhay. Malusog. At may kargang bagong silang na sanggol mula sa kanyang kabit at sa tabi nila. Nakatayo ang magabiyenan mo. Masayang-masayang, inulan sila ngang mga mamahaling regalo. Ang buong buhay ko pala ay isang maingat at planadong panloloko, pero may isa silang malaking pakakamali. Minalit nila ako. Isang aktibong investigador ng CIDG na humahawak ng mga high-profile cases. At ngayon, ikukuwento ko sa inyo kung paano ko sila pinatikim ng impyerno. Tumahimik kayo. Mahal kong biyenan. 5 taon ko kayong itinuring na tunay na pamilya. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Ginamit niyo lang pala akong tangang panangga para itago ang isang kriminal. Ang asawa kong si Victor ay idineklarang patay 5 taon na ang nakakalipas, sabi nila. Nilamon daw siyang malalakas na alon sa dagat ng Batanes kasaksagan ng isang matinding bagyo. 5 mahahabang taon akong naksuot ngang itim. Araw-araw akong nagpapadasal. Inalagaan ko ang kanyang matatandang magulang ng may buong katapatan. At nagpakakuba ako sa pagtatrabaho para lang mabayaran ang mga limpak-limpak na utang na naiwan daw niya. Pero isang araw, habang binibisita ko ang isang may sakit na katrabaho sa isang sikat at mamahaling hospital sa BGC, may nakita ang mga mata ko na halos hindi ko mapaniwalaan. Ang asawa ko, na inakala kong abo at alikabo na lang, ay buhay na buhay. May karga siyang baby mula sa kanyang kabit. Habang ang magabiyenan ko at ang hipa kong sinina ay halos makandara pa sa pag-asikaso sa bagong panganak na nanay. Doon ko natuklasan na ang pagkalugi nga, kumpanya at ang trahedya ng pagkamatay nga asawa ko ay isa lamang matinding sindikato para takasan ang kanilang mga inutangan. At ang sweldo ko bilang isang police investigator ginamit lang nilang source of income para pondohan ang karangyaan ni pamilyang ito nang hindi sila naghihinala. Pero tulad sabi ko, nakamali sila ng kinalaban. Minalit nila ako. At minalit nila ang tatay ko, isang retiradong PNP General at dating hepe ng Criminal Investigation Command. Sa mismong sandaling idinikit ko ang cellphone ko sa siwang ng pinto ng VIP room na iyon at pinindot ang record. Nagsimula nang sumikip ang rehas ng batas sa buong pamilya nila. Ngayon, iniimbitahan ko kayong maging saksi sa 5 taon ng kahibangan na naranasan ko. At sa pinakamasarap na sandalingang pahihiganti, kung saan, sa ngalan ng batas, ibinalik ko sa kanila ang bawat patangang paghihirap na ipinaranas nila sa akin, kaya kung kuryos kayo sa kwento ko, huwag kalimutang mag-subscribe at I-like ang aming channel para sa totoong kwento ang kasakiman at kasinungalingan. Umpisahan natin. Amoy na amoy ko ang matapang na amoy ngang kandila sa maliit at masikip na sala. Halos nakakasakal. Patuloy na sumasayaw ang usok sa ibabaw ng malamig at black and white na picture ni Victor. Ang asawa ko, na nakaframe sa isang maliit na altar, ang ngitingalakang ito, na idineklarang patay 5 taon na ang nakaraan, ay ganoon pa rin. Pero parang walang kaluluwa sa kusina. Mag-isa akong nakikipaglaban sa tambak ng kaldero at kawali. Nagluluto akong pansit, lumpiang Shanghai, at biko para sa ika-5 anibersaryo ng kanyang kamatayan. Tumutulo ang pawis ko. Basang-basa na ang kwelyo ang simpleng t-shirt ko. 5 taon. Zaktong 8.
1825 na araw akong naging biyuda. Tahimik kong sinalo ang responsibilidad na buhayin ang pabagsak ng pamilyang ito. Ang makakamay ko bilang isang investigador na nasanay sa bigatene hebaril, mga patong-patong na case folders, at masalimut na investigasyon, ang gayon ay magaspang na. Puno, ne kalyo kakamap, ne sahig. Kakahugas ng pinggan. At kakabayat ng utang na hindi ko naman inutang. Ang bahay namin ay isang luma at inaanay na compound sa mamasisikip na eskinitangang Sampaloc, Maynila. Madilim. Mamasa-masa. At parang walang buhay. Puno lang ito ngang mabuntong hininga at mapanghusgang tingin na nanunuot hanggang buto. Tapos, pumasok sa kusina ang biyenan kong si Mama Mirna. Maga ang magamata. Basang-basa ang panyo. Sa maluhang buhaya, tumingin siya sa litratong anak niya at nagsimula na naman sa kanyang praktisadong pag-iyak. Diyos ko. Victor ko, anak ko. 5 taon na simula nang iwan mo ang mga kawawa mong magulang sa mundong ibabaw. Pati na itong asawa mong nag-isa sa pakpasan ng mautang mo. Kung hindi lang sana, nalugi yung kumpanya niyo, hindi ka sana aabutin ng ganoong trahedya sa dagat. Parang sasaboh na ang puso ko sa sakit. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paghihiwangang nga rekado na parang robot. Ang tunog ng kutsilyo sa chopping board ang tanging umaling-onggaw sa kusina. Husto ko sanang hiwain din ang mapekeng hikbi na araw-araw na lang bumabasah sa eardrums ko. Kabisado ko ng script na to kapag death anniversary, kapag Pasko, o kapag naniningil na ang mga pinakautangan. Bigla na lang mararatay sa kama ang biyenan ko dahil kunwari ng hihina. Iiyak siya ng iyak. Para kunin ang awang mabait niyang manugang. Lumapit si Mama Mirna at hinawakan ako sa balikat. Ang paawang boses niya. Biglang naging parang may kalkulasyon. Sonia. Anak. Alam ko ang hirap mo. Dahil sayo. Sigurado akong tahimik na namamayapa si Victor sa langit. Pero anak. Masyadong mahigpit ang mga naniningil sa atin ngayon. Kailangan nating magbayad ng 15 milyon pesos para dun sa interes ng loan shark na inutangan natin pamparal kay Nina. Tapos ang papanton mo. Inubo na naman tuwing habi. Wala na tayong pambiling ngamot. Kanino pa ba asa itong matanda mong nanay kundi sayo? Pumikit ako at lumunok. Pilit pinipigilan ang isang mabigat na buntong hininga na parang sasabit sa lalamunan ko. Ang pagod ko sa trabaho at sa bahay ay nakadagan lahat sa mabalikat kong pulis, pero bilang isang investigador. Matagal na akong binabalaan ng instinct ko na may mali. May sobrang pagka sa kahirapan na ito, si Mama Mirna. Ang mga sinusuot niyang pambahay ay luma, pero gawa sa mamahaling silk, minsan sa likod bahay. Naamoy ko ang usok ng imported na tabako, mamahaling cigars na palihim na hinihitit ni Papa Anton. Isang napakalaking kontradiksyon sa paulit-ulit nilang reklamo na wala kaming pera. Pero dahil tinuring ko silang sariling magulang, at dahil sa konsensya, nagbubulag-bulagan ako, sakto namang pumasok sa kusina ang hipag kong si Nina. Batugan kong maglakat. Kunwari kukuhangang gulay para tumulong. Pero ang toto. Nakatiti ang mga mata niya sa wallet ko na nakapatong sa mesa. Sa matamis pero mapanlin lang niyang boses. Nagbato siyang pain. Ate Sonia. Siguradong pagod ka galing sa isang buwang. Assignment mo sa probinsya. Nabalitaan ko nakahuli ka raw ng malaking sindikato. Biniyan ka pa ng commendation ng hepe. Tapos ang laki ro, ang bonus mo rinig ko, hundreds of thousands daw yun na. Tapos na-promote ka pa. Naku, sobrang happy ko para sayo. Ang kapal ng muka. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa matanong ni Nina. Ilang taon na siyang nabubuhay, bilang linta na nakadikit sa akin. Mula sa tuition niya sa college, hanggang sa panggimik niya sa poblasyon. Sa paningin niya,
Isa lang akong naklalakat na ATM. Hinarap ko siya. Tinitigan ko siya ng malamig at nakakamatay na tingin ng isang CIDG investigator. Agad siyang umurong at napayuko. Sumagot ako na walang emosyon. Standard lang ang bonus ayon sa batas. Halos sakto lang yan. Para pambili NY maintenance papa mo. Hindi yun miyon na inimbentong gachismo siya. Imbes na bantayan mo yung laman ng wallet ng ibang tao. Asikasuhin mo ang pag-aral mo at maghanap kang trabaho. Agad na nanlamig ang hangin sa kusina dahil sa sinabi ko. Nawala ang pilit na ngiti sa mukha ni Mama Mirna at napalitan ng inis. Agad niyang dinapansahan ang anak niya. Grabe ka naman. Sonia naktatanong lang yung bata. Nakmamalasakit lang siya sayo. Ano bang masama sa intensyon niya? Bakit ganyan ka kataray? Nang sa wakas ay naihay na ang pakain sa mesa. Ang usok mula sa mga kandila ay tinatago ang mga mapagpanggap na mukhang pamilyang ito habang kunwari nagdadasal at iniyakan ang kanilang kapalaran. Medyo lumayo ako. Malamig kong pinapanood ang pamilya, ang asawa ko habang nagmamakaawa, sila sa Diyos ang ginhawa at pera. May isang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa akin mula sa kanila. Sa loob ng 5 taon. Isinakripisyo ko ang lahat. Pati savings ng sarili kong tatay. Ginalaw ko para lang buhayin ang pamilyang ito at mabayaran ang utang nila. Ano ang kapalit isang mas ng psychological manipulation at araw-araw na drama ng kahirapan? Hindi ko hinayaang masira ako. Nangako ako sa sarili ko na magpapakatatag ako para sa alaala ni Victor at sa sarili kong prinsipyo. Pero unti-unti na akong nakakakita ng mga butas sa kwento nila. Ang mga kahinahinalang gastos sa bahay. Ang mapanalangin ni Mama Mirna na puro pra ang bukang bibig. Nakatiti ako sa apoy ng kandila. At nararamdaman kong ang huling pataang tiwala ko ay nagiging usok na lang. Handa ng maglaho. Pagkatapos na ritual namin. Ibinalik na akong trabaho sa magulo kong buhay pulis. Pero hindi ako tinatantanan ng bahay na to, araf-araf. Bago ko iswata ang uniforme ko. Sasalubong sa akin ang listahan ng mga bills kuryente, tubig, pagkain ng lahat, at ang interes sa loan shark na sinasabi ni Nina. Unti-unti nitong ninanakaw ang kabataan ko. Nasa 30s pa lang ako, pero parang pagod na ang kaluluwa ko sa labas. Sanay akong harapin ang mga pinakamapanganib na kriminal sa bansa. Pero pagpasok sa bahay na ito, kailangan kong maging maamong, manugang na pumapasan sa kasalanan ni Victor. May mga gabi na nakaupo lang ako sa mesa. Sobrang sikip ng dibdib ko. Pisikal na sumasakit na siya. Isang hapon, biglang na-cancel. Ang meeting ko sa headquarters kaya umuwi. Ako ngang 2 oras na mas maaga. Dahil sanay, ako sa tahimik na galaw ng pulis. Hindi man lang tumunok ang mga lumang sahig na kahoy nang pumasok ako. Pagdaan ko sa kwarto, ni Nina. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ko. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Hawak niya ng maingat ang isang crocodile leather bag na sobrang pamilyar ang kintab. Kumikinang ang metallic logo nito sa ilaw. Ang mga mata kong sanay kumilatis ng mga smuggled na luxury goods. Agad na nakilala ang flawless na tahi. Ang texture ng balat. At ang perfect na structure nito. Hindi yan mumurahing pagkagaling Green Hills. Isa yang limited edition na Hermes Birkin na sa market ay nakakahalaga ng higit 5 million pesos. Biglang gumanji na tumunog ang pinto. Napatalon si Nina at sa sobrang gulat. Naihagis niya ang bag sa loob ng cabinet. Namutla siya. Pagkakita niya sa akin sa pinto. Nagumpisa siyang mautaw sa takot. Ate Sonia, ang aga mo yata. Hindi ko narinig na dumating ka. Ginulat mo naman ako. Pumasok ako sa kwarto at tinitigan ko ang pintong cabinet na kakasara lang niya.
Nagtanong ako sa pinakatyasual na paraan. Saan mo nabili yung bag ang ganda ah? Tumawa ng pilit si Nina. Kinukuskos. Ang menakamay, niya sa kaba. Ah yun ba? Ate papagkalang yun nabudol lang ako sa online. Mag-atri. 1,000 pesos lang. Para lang makaporma, ako pag lumalabas kami ng mga friends ko sa BGC. San naman ako kukuhang pambili nga orik na ganyan? Tinitigan ko ang naglalaro niyang mamata. Binabasa ko ang bawat paggalaw ng muscles sa mukha niya. Pulang-pula ng warning signs sa instinct ko. Isang estudyante na humihingi pa ngang pamasahe sa akin. May hawa na isa sa pinakamahal na luxury bag sa mundo kahit pasabihing top grade replica yan. Abutin pa rin ng 200,000 yun. Wala pa rin siyang pambili. Hindi ako nagsalita. Dahan-dahan akong tumango at lumabas ng kwarto, pero doon na nagsimulang makukat ang hinala ko. Hindi diyan natapos ang kalokohan. Ilaw-araw ang lumipas. Gumagabi na nang nahuhugas. Ako nang damit sa balcony ng 3rd floor. Pagtingin ko sa likod bahay na madilim at walang tao. Nakita ko ang biyenan kong si Papa Anton. Ang lalaking may malalang sakit daw sa baga at buong araw lang na nakaratay sa kama. Nakatago sa hilid, NG pader. Lumingalinga siya para siguraduhing walang nakakakita. Naks-indi ng lighter. At malalim na humithit na usok. Sa liwanag na apoy, nakita ko ng malinaw ang gold na packaging ng hinihitit niya. Imported na Davidoff Premium Sigarillos. Pang-alta sosyedad lang ito. Ang isang kahan nito. Katumbas na ng 3 araw na sweldo ng ordinaryong empleyado. Ang lalaking umuubo ng dugo kunwari tuwing umaga habang humihingi sa akin ng pambili ng gamot. Nandito ngayon. Nagpapakasarap sa dilim gamit ang mamahaling bisyo. Napatigas ako sa kinatatayuan ko. Malamig ang hangin galing sa Pasig River. Pero mas malamig ang katotohanang sumampal sa mukha ko. Ang mga kasinungalingan nila ay parang kutsilyong pilit na hinihiwa ang 5 taong tiwala na binigay ko kahit kailan. Hindi ko sila pinagdamutan. Inubos ko ang ipon ko para lang linisin ang pangalan ni Victor. Pero ang matuklasan na isa lang pala akong tanga isang ATM na kinokontrol ng isang pamilya ng mga galing na artista para sustentuhan ang kasakiman nila. Hindi. Hindi ko ito palalampasin. Madaling araw na. Tahimik ang buong bahay. Nakatitig ako sa laptop ko. Ang liwanang screen ay tumatama sa mukha kong seryoso at malamig. Pinilit ng utak ko na balikan ang lahat ng nangyari mula umpisa. Ang biglang pakalugi nga, kumpanya ni Victor 5 taon na ang nakaraan. Ang pakawalaang mapondo na hindi na na-recover? Ang kakaibang kawalan ng pakialam ng pamilya niya nang mawala sa dagat ang panganay nila. Lahat ng kulang na piraso ng puzzle. Biglang nag-connect. Nabubuo na sa isip ko ang isang napakalaking scam. Tumadyo ako. Lumapit sa bintana. At sumilip sa madilim na eskinita. Saktong 12:00 hating gabi. Isang maingay na motor ang bumasak sa katahimikan. Huminto sa tapat ng bahay namin. Sa siwang ng kurtina. Nakita ko si Nina. Palihim na binuksan ang gate. Isang night courier ang nag-abot sa kanya ng isang package na balot ng itim na tapa. Bakas sa mukha ni Nina ang kaba. Lumingalinga siya. Mabilis na pumirma. Niyakap ang package na parang ginto. At tumakbo pabalik sa loop at kinandado ang pinto. Napahigpit ang hawak ko sa windowsill hanggang sa pumuti ang mga kamao ko, ang mga mata ko. Sobrang lamig at punong mapot. Kinaumagahan. Pumunta ako sa opisina ni Papa si General Roberto. O Papa Berto sa mga nakakakilala sa kanya kahit retirado na siya bilang hepe ngang CIDG. Nandun pa rin ang aura ng isang leon ng batas. Ang mga mata niya. Parang agila. Tumatagos kahit sa pader. Pagpasok ko sa opisina niya. Sinalubong ako ngamoy ng galumang libro. Kapeng barako. At brandy, isang safe haven malayo sa nakakalason kong bahay. Walang pagmamadali.
Inusok niya sa akin ang isang tasangang mainit na kape. Pagkakita niya sa malalaking eyebags ko, dumaan ang lungkot sa mukha niya. Ang pagdurusa na nag-iisa niyang anak ay sugat sa puso niya. Tinapik niya ang isang dark blue na folder sa mesa niya. Binasak ng malalim niyang boses ang katahimikan. Sonia, pinatawag kita ngayon hindi lang bilang tatay mo. Nandito ako bilang isang kapwa pulis. Kinakausap ko ang isa pang pulis tungkol sa isang malaking krimen. Kinilabutan ako. Bumilis ang tibok ngang puso ko. Tiningnan ko ang folder. May masama akong kutob. Binuksan ng tatay ko ang unang pahina at iniharap sa akin ang sandamakmak na bank statements at flowcharts. Movement of funds. Ang numero. Parang sumasayaw at pinagtatawanan ako. Tingnan mo ang bank accounts na nakapangalan kay Nina. Ang hipak mo. Sabi niya ng diretsahan. Salop ngang 3 taon. Ang pumasok na pera sa personal accounts ng batang yan ay umabot sa higit 1 bilyong piso. Lahat na withdraw as cash o nai-transfer sa mga dummy corporations sa Cayman Islands at Swiss banks. Lumaki ang mga mata ko sa mga numerong nakita ko. Itim at puti. Malinaf na malinaf. Ang Hermes bag at ang midnight package. Biglang nakasense lahat. Inilipat ng tatay ko ang pahina. Ipinakita niya ang financial reports ng kumpanya ni Victor bago ito nag-declare ng bankruptcy. Tumalas ang tingin ni Papa. Parang scalpel. Amoy sunog ang bankruptcy ng asawa mo 5 years ago. Sonia, lahat ng assets niya. Mga sasakyan. Pati makinarya. Naglahong parang bula bago pa makarating. Ang mga auditors, walang nakuha ang mga pinakautangan niya kahit isang kusing. Isa itong massive asset hiding scheme. Sino ang nagplano nito? Isang taong magaling sa corporate at banking laws. Parang may libu-libong karayom na tumusok sa dibdib ko. Nagtatalo ang damdamin ko bilang asawa at ang logic ko bilang investigador. 5 taon kong pinaniwalaan na biktimang krisis ang asawa ko. Kaya nagpakakuba ako para linisin ang pangalan niya. Hirap akong tanggapin ang kahayupan na ito. Ang mataong tinawak kong pamilya. Na pinakain ko ang pawis ko. Naktatako pala na bilyon-bilyon habang nakpapanghap na patay hutom at inubos pa ang sweldo ko. Pero hindi nagsisinungaling ang tatay ko. Isang master ng criminal investigation. At hindi rin nagsisinungaling ang mga ebidensyang nakalatag sa harap ko. Nanginginig ang mga kamay ko nang hawakan ko ang mga papeles. Ang mga dumi corporations na ginamit sa money laundering ay konektado sa mga dating business partners ni Victor. Tumingin ako sa tatay ko at nagtanong. Pilit kinakalma ang boses ko. Pa, possible ba ang yumaman lang talaga sa online business o crypto si Nina tapos nahihiya lang sabihin sa akin? Bumuntong hininga si Papa. Tumayo siya at hinawakan ako sa balikat. Ang tingin niya bilang hepe ay naging tingin ng isang mapagmahal na ama. Alam niya ang puso ko. Alam niyang nakagapos ako sa konsensya kaya di ko maiwan ang pamilyang yun. Gusto ko sanang tama ka. Sonia. Sabi niya na parang hatol ng husgado. Bilang tatay mo. Ipinagdasal ko na sana hindi biktima. Ang anak kong ganitong kababoy na sindikato. Pero 40 years akong pulis. Sinasabi ko sayo. Ang bahay na inuwian mo. Hindi pamilya yun. Kutayon ng sindikato. Washing machine ng maruming pera. Gumising ka. Sonia. Dahil kung hindi, ikaw mismo ang magmamonsa sa uniforme na CID dahil sa mga basurang kinakasama mo. Paglabas kong opisina ni Papa. Sobrang init sa kalsada ngang Maynila. Pero ang loop ng sasakyan ay parang freezer. Nakaupo ako sa passenger seat. Mahigpit ang hawa sa hita ko hanggang sa pumuti ang buko nga daliri ko. Nagpark kami sa main entrance ng isang napaka-exclusive at VIP na hospital sa BGC. Inaya ako ni Papa na dumaan muna sandali para dalawin yung retired cop na kaibigan niya. Huminga ako ng malalim. Pilit pinapagpag ang nandidiring pakiramdam ko sa pamilya ni Victor.
Inayos ko ang polo ko at sumunod kay papa papasok sa automatic glass doors. Amoy lemon ang aircon. Maliwanag at tahimik ang lobby. Matapos ang halos isang oras sa loob ng kwarto ng pasyente, nakikinig sa kwentuhan ng dalawang veterano. Lumabas ako sa hallway para magpalamig. Hindi ko na kinakaya ang sikip sa dibdib ko. Sumunod si papa para damayan ako. Pero biglang napako ang mga paa ko sa kumikinang na marmol na sahig. Tumigil ako sa gitna ng hallway ng VIP maternity ward sa 4th floor. Mula sa kanto, may lumitaw na grupo nga taong kilalang-kilala ko. Ang batugan kong hipag. Si Nina. Tuwang-tuwa siyang naglalakad. Bit-bit ang mga mamahaling regalo, mga paper bags na ginagamit lang ng mga artista. Kasunod niya ang mabienan ko, ang dalawang matanda na kagabi lang, ay umaray sa sakit ng likod at walang pambili ng biogesic. Ngayon, may bit-bit silang sandamakmak na bags galing sa mamahaling French at English baby boutiques. Pero hindi ang mga regalo ang nakpasabok sa dugo ko, kundi ang mukha nila, si Mama Mirna. Halos mapunit ang mukha sa sobrang lapad ng ngiti. Si Papa Anton, naglolokod na parang doon. Walang kahit anong senyales ng sakit sa baga. Mabilis akong nagdago sa likod ng isang malaking indoor plant sa hallway. Nalit ang mamata ko. Kinumpirmang instinct ko ang malamig na takot na gumapang sa gulugot ko. Paano mapupunta ang isang pamilyang baon sa utang at nakadepende lang sa sweldo ko sa VIP wing? Anang isa sa pinakamahal na ospital sa Pilipinas. Sino ang binibisita nila? Sinong nanganak para magpakawala silang ganyang kalaking pera? Tiningnan ko si Papa. Nakita ko kung paano nawala ang gulat sa mga mata niya. At mabilis na napalitan ng nakamamatay na tingin ng isang elite investigator. Alam na ngang matandang aso na nasa harap na namin ang aming target. Walang salita. Sumanya siya sa akin ng military gesture na tumahimik at sumunod sa mga suspek. Naintindihan ko agad. Nilabas ko ang cellphone ko. Nakaredy sa high-res video recording. Naglaho ang maluhangang isang biyuda. Ang natira na lang ay ang killer instinct na isang pulis na nasa misyon. Bulag sa saya ang pamilya ng asawa ko. Hindi nila napansin ang dalawang investigador na nakabuntot sa kanila sa dilim ng hallway. Huminto sila sa tapat ngang isang malaking pinto. May nakasulat sa gold plate, Presidential Suite 501. Sumandal ako sa pader. Nakwawala ang tibok ng puso ko. Itinapat ko ang kamerang cellphone ko sa maliit na salamin may pinto. Ang eksena sa loop ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko na nagpayelo sa dugo ko, ang lalaking ipinakdasal ko. Iniyakan kong balde-baldeng, luha sa loop ng 5 taon. At pinag-alayan kong kabataan ko, si Victor, ang patay kong asawa, buhay na buhay. Nakatayo sa gitnang kwarto, hindi siya nilamon ng dagat. Nakasuot siya ng mamahaling silk button-down shirt. Maayos ang gupit. Namumula ang pisngi na parang walang pinoproblema sa buhay. May karga siyang baby. At nakatingin siya dito na may matinding pagmamahal bilang tat at sa kama. Nakahiga ang isang napakagandang babae. Ang kabit niya, ngiting tagumpay na parang nanalo sa loto, pakpasok ni Mama Mirna. Naya siya at agad na yinakap si Victor. Pero this time, hindi. Yan mga pagkangluha na ginagamit niya para utuin ako. Totoong luha, yan ng pagmamahal para sa paborito niyang anak sa gitna ngang pagiya niya. Narinig kong sumigaw siya. Anak ko, ang mayaman kong anak, ang dami mong tiniis sa lupngang 5 taon kakatago sa ibang bansa. Pero ngayon natuluyan ng declared as bankrupt ang kumpanya. At paso na ang statute of limitation sa mga utang mo. Pwede ka nang umuwi dito para makita ang magmamana ng yaman natin. Humalakak si Victor. Hinalikan ang baby Sanu. At tiningnan ang nanay niya na parang hari. Huwag kang mag-alala. Ma, planado ko to lahat. Yung mga inutangan ko. At yung tanga kong asawang pulis,
Hinding-hindi sila maghihinala na buhay ako at nagpapakasarap. Sumingit si Nina. Nakangisingang, nakakadiring ngiti. Tinapik niya ang kapatid niya sa balikat. Relax ka lang. Kuya, yung pera na nilabas mo sa offshore at tinransfer sa account, ko na-invest ko na sa real estate, clean na yung pera. Hindi halata sa bangko. Yung matanda mo na mga asawa doon sa bahay. Nagpapakakuba pa rin magtrabaho para bayaran yung nga barya-baryang utang mo sa labas. Ang tanga talagang babaeng yun. Puha. Bulong ko sa sarili ko. Gumuho ang mundo ko. Biglang nabingi ang mga tainga ko. Umiikot ang isip ko. Ang dignidad ko bilang babae. Ang kabataan ko na tinapon ko sa basurahan. Ang buong tiwala ko naging isang cheap na comedy bar joke na lang para sa kanila. Pinakaitan ko ang sarili kong masarap na pagkain. Naksuot ako ng lumang damit. Para lang mabayaran ang utang ng demonyong to na nagpapakasarap sa kama ng kabit niya na may bilyon-bilyon sa bangko. Habang ang pamilya niyang nga linta ay sinisipsip. Ang natitirang dugo ko sobrang sakit. Nawalan akong hininga. Nang hina ang mga tuhod ko sa sahi ngang ospital. Gustong tumulong nga, luha ko sa sobrang kahihiyan. Pero hindi pumayak ang pride ko bilang isang pulis. Hindi ako luluha sa harap ngam, mabasurang kriminal na to. Kinagat ko ang labi, ko hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Nanginik ang makamay ko sa tinding galit na sumusunok sa buong kalamnan ko. Akmang sisipain ko na ang pinto para patayin sila gamit ang sarili kong mga kamay. Nang biglang maramdaman ko ang mabigat at matigas na kamay ni Papa sa balikat ko. Ang mga mata nire-retiradong general ay nagliliyab sa autoridad NG Batas. Kalma. I record mo. Bulong niya sa akin. Buong-buo ang boses. Sapat na ang ebidensyang to para ikulong sila habang buhay. Ang masalita ni Papa ay naging isang baldeng yelo na pumatay sa init ng ulo ko. Ibinalik niya ako sa pagiging isang malamig. At kalkuladong alagat ng batas. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ang pagiyak. At dinin ang record sa screen. Nakuha nga kamera ang lahat. Ang bawat pagamin sa money laundering. Ang bawat pang-insulto. Lahat. Umarangkada ang sasakyan ni Papa palabas ng BGC. Nakaupo lang ako sa passenger seat. Tahimik. Mahigpit ang hawak ko sa pantalon ko. Malamig na pawis ang tumutulo sa nuko. Ang katahimikan sa loop ng sasakyan ay nakakabingi. Binabasak lang ng malakas, natibok ng puso ko. Pero hindi ako umiyak. Ang mukha ko ay naging kasing tigas ngang semento. Ang sakit ay naging purong enerhiya. Malamig at nakakamatay na enerhiya ngang isang investigador na handang umatake. Tumingin si Papa sa rearview mirror at naintindihan niya agad. Ang katahimikan ko ay ang katahimikan bago ang isang sumisirang bagyo. Wala akong ititirang buhay. Kinuha ni Papa ang encrypted phone niya at ni loudspeaker. Tumawag siya direkta sa Anti-Money Laundering Council AMLC at sa HEPA na CIDG. Matapos ang 2 ring. Isang seryosong boses ang sumagot. Hindi na nakpaligoy-ligoy si Papa. Umalingaw-ngaw ang boses niya. General Roberto, to. Dating chief ng CIDG. Meron akong audiovisual. Documentary. At witness evidence ng falsification of documents, syndicated estafa, tax evasion, at money laundering laban kay Victor Morozov na idineklarang patay 5 taon na ang nakaraan kabilang ang pamilya. Ako na ang hahawak ng operasyon. Mabilis at detalyadong ibinigay ni Papa ang gintel. Location ng hospital. Pangalan ng magkakasapwat Mama Mirna. Papa Anton, Nina, at nakabit. Ang makinarya ng batas ay mabilis na umikot. Agad kinontak ang piskalya para sa search and arrest warrants.
Isang direktiba ang ibinaba para i-freeze agad-agad ang lahat ng bank accounts at properties na nakapangalan kay Nina at sa Magadumi Corporations. Pinatay ko ang tawag at isinandal ko ang ulo ko sa upuan. Humihinga ng malalim, kailangan kong harapin ang isang nakakasukang katotohanan. Pinakain ko ang sarili kong matraidor. Pero hindi ako magmamakawa. Ang pinakamasarap na ganti ay ang ibagsak sa kanila ang buong bigat ng gobyerno. Tatanggalin ko ang hanging hinihinga nila, ang maninakaw nilang pera, at ang kalayaan nila. Ginamit nila ang kabaitan ko bilang panangga. Ngayon, gagawin ko mismong kulungan nila ang sarili naming bahay. Habang papalapit ang sasakyan namin sa madidilim na kalsada ngang sampalok, hindi alam nga linta na nakalutang na ang espada sa mga leg nila. Mauna ka. Tumango si Papa ng may pagmamalaki. Darating ang SWAT team in 15 minutes. Hayaan mo silang tapusin ang huling eksena sa drama nila. Bumaba ako nga sasakyan. Kalmado ang bawat hagbang. Tiningnan ko ang sarili ko sa side mirror ngang isang nakaparadang motor. Inayos ko ang buhok, kuwat ang kwelyo ko. Walang bahit ng pakabiktima sa mga mata ko. Isa akong predator. Handa nang umatake. Pagpasok ko, isinara ko ang mabigat na pinto ng compound. Amoy amak at amoy ngang mahirap na ulam ang sumalubong sa akin. Sa gitnang madilim na kusina, nakasetap na ang perpektong eksena ngang pagiging kawa-awa. Tirang sabaw, lumang tinapay, at kapirasong tuyo sa mesa, lahat planado para salubungin ako galing trabaho. Pakakita sa akin. Agad na umubo ng malakas si Mama Mirna. Kunwari nang hihina sa upuan, si Nina naman sa gilid. Hinukusot ang mga mata para mamula. Habang napupunas ng gabasak na baso na parang martir, dahan-dahan kong isinabit ang jacket ko. Hinila ko ang upuan at umupo sa tapat nila. Agad nagsimula monologo si Mama Mirna. Hawak ang marumi niyang panyo. Sonia. Anak. Andyan ka na pala. Pagod na pagod ka, Halika. Kumain ka kahit konting mainit na sabaw. Simula talaga nang mamatay ang anak ko. Pinabayaan na tayo ngang Diyos. Kung wala yung sweldo mo, panigurado namatay na kami sa gutom at lungkod ng papa mo. Sumakay naman si Nina sa drama. Kumuha siya ngang mangkok at inabot sa akin. Hinawakan pa ang kamay ko. May luha pa sa gilid ng mata niya. Toto yan? Ate. Nadudurog ang puso ko pag nakikita kong nagsasakripisyo ka para sa amin. Ate. Alam mo, may opening sa Ateneo for Masters in Finance. Gustong-gusto ko sanang mag-enroll para makapasok ako sa malaking bangko at matulungan kitang bayaran ang utang ni Kuya. Kaso, 2 million pesos ang tuition. Baka naman pwedeng magawan mong paraan pautang muna pag nakapagtrabaho na ako. Babayaran kita hanggang huling sentimo. Umaayat ang asido sa lalamunan ko. Ang matalim kong tingin. Ay, inisken ang mukhang nga sinungaling na to. Yung Hermes bag ni Nina na 2. 5 milyong. Ang Davidoff cigars ni Papa Anton. Yung maregalong pambata mula BGC na katumbas ngang buhay ngang ordinaryong tao. Nakatitik ako sa kanila. Nawa ako sa kanila. Nagsasayaw sila sa bingit ng bangin. Nag-isip na sila ang nakakalamang. Tinitigan ko ang pakain sa harap ko. Hindi ko ginalaw. Ang katahimikan ko ay napakabigat. Biglang lumapot ang hangin sa kusina. Nang mapansin ni Mama Mirna na hindi umepekto ang drama nila. Tiningnan niya ng masama si Nina. Sinubukan ulit hawakan ni Nina ang kamay ko para idaan sa emosyon ang hinihingi niyang 2 million pesos. Mabilis kong hinawi ang kamay niya na parang siruhano. At ibinaksak ko ang tinidor sa mesa. Napatalon sila sa gulat. Bahagya kong inilapit ang mukha ko. May malamig at nakakamatay na ngiti sa mamga, labi ko. Tiningnan ko ng diretso sa mata ang biyenan ko. Ang boses ko, mababa.
Malinaw. At may diin sa bawat salita. Ayaw mo lingaw-naw sa kusina. Ma. Nabalitaan ko. May napaka-espesyal daw na sanggol na pinanganak sa BGC ngayon. Sigurado. Pagod na pagod, kayo kakatambe sa ospital buong maghapon at kakabigay ng mga regalo ano ubusin niyo na yang sabaw niyo. Kailangan niyo nakas. Uminto ang oras. Bumaksak sa zero ang temperatura na kusina. Ang linyang yun. Na sinabi ko ng sobrang kaswal. Ay tuluyang sumira sa mga maskara nila. Nabunyak ang toto nilang baho. Nanigas si Mama Mirna. Nawala ang pilit niyang ngiti. Nagsimulang manginig ang mga piski niya. Nahulog ang kutsara tinidor niya sa sahi. Namutla siya na parang espasol. Nanlaki ang mga mata. Si Papa Anton ay biglang nabulunan. Pero inunahan siya ang animal instinct niya para mag-survive. Para itago ang kaba. Hinampas niya ng malakas ang mesa. Tumalsik ang sabaw sa tablecloth. Tumayo siya. Umalon ang uhat sa leh. Sumigaw siya para takutin ako. Ano bang makaimbento yan? Walang hiya ka ganyan, ba tinuturo sa iyo sa Police Academy? Ang bastusin ang mga magulang. Mo sinong nagturo, sa iyong mga paninirang purina, yan sa sarili mong biyenan. Hindi man lang ako kumurap. Sumanda lang ako sa upuan. Humalo kip-kip. Walang kahit anong takot sa mukha ko. Tiningnan ko si Papa Anton habang nagwawala siya sa pagkenggalit niya. Tapos tiningnan ko si Nina, nawala na sa karakter si Nina. Nagumpisang mangisay ang mata niya sa kaba. Ang panga niya. Nanginginig. Sa ilalim ng mesa. Nakukumahok siyang I-text at I-warn ang kapatid niyang si Victor. Nakita ko yun at hinayaan ko siya. Wala na siyang mawawarn. Isang oras na ang nakakalipas ng ijam ng cybercrime unit ang lahat ng cell tower sa area. At naka-wiretap na sila. Ang kapangyarihan gang bata sa bahay na to ay absoluto. Lalo silang natakot sa pagiging kalmado ko. Naghabol ngang hininga si Mama Mirna. Pilit kinakapit ang huling palusot. So Sonia. Huwag kang maniwala sa chismis, alam mo namang ni pambiling ang kape wala tayo. Tapos pupunta kami ngang, BGC paano mangyayari yun, nababaliw ka na ba? Ngumiti ako. Isang ngiti ang purong pandidiri. Pilit pa ring nagtatokip ng buto siya. Lusot no. Habang tahimik ako. Hindi na nakatis si Papa Anton. Dahil sa matinding takot, sumigaw siya na parang nakpapalayas ng demonyo. Lumayas ka sa bahay ko ngayon, din hindi namin kailangan ng manugang na walang utang na loob, lumayas ka. Saktong pakasabi niya nun. Binasag ngang isang napakalakas na paksabog ang main door ng bahay. Pumasok ang nakakabulag na ilaw na taktikal na flashlights. Ang tunok ng mga combat boots na SWAT team ay yumanek sa buong bahay. Tinatapasan ang peking pride ni Papa Anton at hinaharangan ang lahat ng pwedeng takasan. Nanguna sa pagpasok ang tatay ko. Si General Berto. Matikas. Walang emosyon. Sa makabilang gilid niya ay ang siga at mga prosecutor. Sa kanan niyang kamay. Hawak niya ang isang search warrant na may pulang selyo galing sa judge. Nahimatay sa takot si Mama Mirna at bumaksak sa upuan. Tapos, may narinig kaming kalampag sa back door. Sa jeling enigrama pinto sa kusina. Lumitaw si Victor. Gusot-gusot na ang mamahalin niyang polo. Basang-basang ang pawis ang buhok niya. Dahil amoy, daga na siya sa BGC palang nang mawalan ng signal ang mafon nila. Palihim siyang umuwi sa likod ngang bahay para kunin ang mga fake passports niya at cash. Nag-isip na makakatakas siya agad. Akala niya hindi siya nakikita. Hindi niya alam. Napalibutan na ng unmarked police vehicles ang buong barangay. Napatihil si Victor. Tula lang nakatingin sa mga nakatutok na baril. Sa SWAT. At sa mga vest na may nakasulat na CIDG. Namutla siya. Nanghina ang mga tuhod niya at napaluhod sa malamig na sahig habang umungo sa takot. Ayan na siya.
ang genius na skama. Nakadapa sa maruming sahing ng sarili niyang teatro, natauhan ang mabiyenan ko. Ang inakala nilang tangang biyuda na ginawa nilang alipin. Ay isa palang patibongang bakal nasasakal sa kanila. Tumayo ako. Ang tunong lestik na upuan na kumalatkat sa sahig ang kumuha sa atensyon nilang lahat. Ang mga taon ng sakripisyo ko para sa isang pekang pagmamahal ay naglahong parang pinasabok na dinamita. Naglakad ako palapit. Walang pag-atubili. Inihagis ko sa gitna ng mesa ang makapal at blue na folder ang mga bank records, properties, at offshore accounts nila. Nagliparan ang mga papeles. Tumamasa natirang tuyo at sabaw. Wala nang natirang awa o respeto para sa kasal namin. Isa na lang itong paniningil ngang batas. Nilapitan ko ng malapitan si Mama Mirna. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang matalim at malinaw kong boses ay tumagos kay Nina na ngayon ay humihagulgol na. Tumahimik kayo. 5 taon. 5 taon ko kayong tinuring na pamilya. Pero ngayon, nakita ko na. Ginamit niyo lang, pala akong tangang panangga para itago ang isang kriminal. Walang umimik. Tinuloy ko ang sentensya ko. Kayong dalawa. Magagaling na artista. Akala niyo ba perpekto yung paggawa niyo ng dumi, account sa Cayman Islands para itago ang pera na kakatawa? As of today, lahat ng accounts ni Nina. At pati na rin yung offshore accounts ng kabit ng anak mo. Frozen na. Pinazazaitse na yan ng IMLC at na Kote. Tapos na ang maliligayang araw niyo. Wala na kayong pera. Sumigaw sa iyak si Nina. Nabagsak niya ang cellphone niya sa sahig at nabasag ito. Tiningnan ko ang mga biyenan ko at ipinako ang huling pako sa kabaong nila. Itinuro ko ang pulang papel ng court order na nasa ibabaw ng file. At hindi lang accounts. Lahat ng lupang binili niyo. At pati na itong mismong bulo. Na bahay na inuuwian niyo. Under urgent seizure ng gobyerno. Kukunin ito pambayad danyo sa 12 ng investors na iniskam niyo ngang 1 bilyon sa loob ng 5 taon. Kaya ngayon, lalabas kayo ngang bahay na to nang walang-wala at butas ang bulsa. Gaya ngang ipinapamukha niyo sa akin tuwing nagdadrama kayo ngang kahirapan. Gumuho ang buong mundo ni Nina. Gumapang siya sa maalikabo na sahi nga, kusina palapit sa akin at kumapit sa binti ko. Nagmamakaawa. Ate Sonia, parang awa mo na ate, tulungan mo ko, ginawa ko lang naman yung inutos ni kuya wala akong kinalaman diyan. Pexman, ayokong makulong. Ate. Please, ang eksenang tunagbigay sa akin ng mapait na ngiti. Ito yung linta na pinagtatawanan ako habang nahihirapan akong magbayad ng kuryente. Diba ito, yung makapal ang mukhang humingi sa akin ng 2 milyon ngayon? Binabayaran niya ako ngang pinakamasarap na pagmamakaawa. Pinakpagan ko ang paa ko na parang nandidiri sa ipis. Tinanggal ko ang kamay niya. Wala akong awa sa kanya. Siya ang utak sa pakla-launder na pinakpawisan kong pera. Narinig namin ang wangwang ambulansya sa labas. Nahimatay ulit si Mama Mirna kaya kinailangan siyang isakay sa stretcher. Ang CIDG at Soko ay nagsimula ng mag-imbentaryo. Nilalayan ng yellow line ang lahat ng gamit sa bahay para i-konfiskate. Si Papa Anton nakaupo na lang sa isang bangko sa gilid. Lawit ang dila. Tulala. Talo. Nilakpasan ko silang lahat. Umakyat ako sa dating kwarto naming mag-asawa. Kinuha ko ang maleta ko. Nilagay ko ang tactical pants ko. Baril ko. At ilang damit. Wala akong kinuha na galing sa kanila. Binuksan ko ang drawer at nilabas ang mabigat at red na wedding album namin. Nandun kami ni Victor. Nakangiti sa Tagaytay. Nangangakong walang hanggang pag-ibig. Tiningnan ko ang mukhang lalaking, pinangakuan kong katapatan. Walang nostalgia. Pandidiri lang. Ibinato ko ang album sa basurahan.
At tuluyan na akong umalis. Ang tunong paksarangang pinto ang tuluyang tumapos sa pinakamadilim na kabanatangang buhay ko. Umaga na. Kinabukasan. Laman ng lahat ng balita sa TV at diaryo ang ginawang panoloko ni Victor. Nahalungkat ng media ang bawat detalye, ang pekang death certificate at ang money laundering sa offshore accounts. Sa sobrang galit ng mataw, dinumo ngang na-scam ang labas ning bahay nila. Pinagmumura sa TV ang umiyak na matanda. Ako kinabukasan. Naglakad ako papasok ng headquarters. Rinig na rinig ang takong ko sa marble floor. Wala nang nakayukong Sonia. Sinalubong akong makatrabaho ko. Nagpapalakpakan at nakikipakamay. Sonia, niligtas mo ang pangalan ng sithe. Ginawa mo lang ang trabaho mo. Malaya ka na sa kanila. Sa dulo, nakita ko si Papa. Inabutan niya ako ngape. Naramdaman ko ang tunay na kalayaan na dumaloy sa katawan ko. Kalayaan na mabuhay para sa sarili ko. 3 buwan ang lumipas. Sa quad, nahatulan si Victor ng 25 years na pagkakakulong sa bilibid para sa syndicated estafa, falsifikasyon, at grand embezzlement ng 1 bilyong piso. Sinina naman, kinalatkad na may posas at hinatulan ng 12 years. Sigaw siya ng sigaw, pagbaba ko sa hagdang na korte. Mainit ang araw, Maynila, pero presko ang hangin. Ang sarap sa pakiramdam ng uniforme ko sa isang madilim na sulok sa labas ng korte. Nakatayo si Mama Mirna. Parang tumanda siya ngang 10 taon. Namumula ang mata. Sila ni Papa Anton. Wala nang kahit isang kusing. Kahit pamiling ang kape. Wala. Ang bahay nila nawala. Ang pride nila nawala. At ang 2 nilang anak. Nabubulok sa kulungan. Tiningnan ko lang siya sandali. At nilakpasan ko siya na parang isang patay na naglalakat sa daan. Naghihintay na si Papa sa sasakyan para sunduin ako. Tinanggal ko ang itim na pin ng pagluluksa na 5 taon kong suot sa dibdib ko. At ibinato ko sa basurahan ng kalsada. Ang natira na lang ay ang gold na badge ko bilang isang senior investigator. Umarangkada ang sasakyan. Papunta sa isang magandang bukas. Malinis. Matapang. At wala nang malinta sa buhay. Mga kaibigan. Minsan, ang mga taong kadugo o tinuring neting pamilya ang siya pang hihila sa atin pababa. Pero mahaba. Eksakto. At walang tinatakasan ang kamay ng batas. Dito nagtatapos ang kwento ng isang pekeng biyudo na niloko ang batas. Sila mismo ang naglagay ng kadena sa sarili nilang makamay. At pinatunayan nila na walang kriminal ang nananalo sa huli. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at I-like and aiming video para sa iba pang kwento ng matitinding panloloko na ibinunya ng tapang at ng batas. Maraming salamat po at nawa ilaging mapayapa ang inyong matahanan. Hanggang sa susunod na kwento.